Ang budget ng bayan, trilyong piso. Ito ang pera na nagpapatakbo sa ating ospital, nagpapagawa ng tulay at nagpapasahod sa ating mga guro. Pero paano nga ba ito ginagawa at ano ang totoo sa mga balitang insertion at veto na nagpapagulo sa politika? Handa na ba kayong malaman kung sino ang may kapangyarihan sa kaban ng bayan? Simulan na natin ang pag-aaral sa proseso ng budget. Ang budget ay may 4 na yugto. Para mas madali, isipin nyo ito bilang isang relay race. Una, budget preparation. Dito nagsisimula ang lahat. Ang executive branch, partikular ang DBM o Department of Budget and Management, kasama ang iba pang ahensya ang nag-iisip kung saan gagastusin ang pera. Ang kalalabasan nito ay ang NEP o National Expenditure Program, ang proposed budget ng Pangulo. Ikalawa, budget authorization. Dito papasok ang legislative branch o ang Kongreso, ang Senado at Kamara. Sila ang may kapangyarihan sa pera o ang power of the purse. Sinusuri nila ang NEP, binabawasan, dinadagdagan o inaayos ito. Ang mga pagbabagong ito ay tinatawag na insertions ng Kongreso. Pagkatapos magpasa ng sariling bersyon ang Kamara at Senado, pinagsasama ito sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Parang nagmi-meeting sila para mag-harmonize at makabuo ng iisang final version ng General Appropriations Bill o GAB. Ang huling GAB ay ibinibigay sa Pangulo. Dito papasok ang check and balance, ang veto power ng Pangulo. Ngayon, balikan natin ang usapin ni Zaldico. Ang akusasyon, may 100 billion insertions daw na galing sa executive branch at pinasok sa BICAM stage. Sa legal na pananaw, hindi pwedeng direktang mag-utos o magpasok ng probisyon ang Pangulo sa BICAM stage. Bakit? Dahil ang BICAM ay proseso ng legislative branch ng Kongreso. Ang Pangulo ay tagapag-propose lang sa simula sa NEP at tagapag-aproba o taga-veto sa dulo. Kung may gusto talagang unahin ang Pangulo, mga proyekto man yan tulad ng flood control, dapat ay isinama na ito sa NEP sa pinakaumpisa pa lamang. Sa ganitong paraan, dadaan ito sa tamang pagdinig at transparency. Ang pagpapadaan sa BICAM ay tinitignan bilang pag-iwas o pag-circumnavigate sa tamang proseso. Kung nag-insert ang Pangulo ng 100 bilyon, bakit naman siya mag-veto ng mas malaking halaga, 194 billion, mula sa iisang budget? Ang pag-veto ay isang legal at pampublikong aksyon na ginagawa sa huling bahagi. Ginagamit ng Pangulo ang kanyang line item veto power para alisin ang mga probisyon na una, mga item na unconstitutional o labag sa batas. Pangalawa, mga probisyon na tinatawag na alien provisions, mga dagdag sa BICAM na wala sa bersyon ng Kamara o Senado. Pangatlo, mga item na hindi tugma sa prioridad ng administrasyon o sa tingin nila ay low priority. Ang mga akusasyon ng insertions, totoo man o hindi, ay nagpapakita na kailangan nating bantayan ang bawat yugto ng paggawa ng budget. Dahil ang budget ng bayan ay hindi lang numero, ito ang kinabukasan ng ating bansa.